Magandang araw kaibigan. I'm sure kung nakatira ka dito sa Pilipinas ay nararanasan mo din yung mga ginagawang kalsada na nagdudulot ng traffic. Tama ba? Dito lang sa aming lugar na ang daming ginagawa. Minsan, palabas ka pa lang ng bahay, traffic na. Akala mo, mabilis yung biyahe mo. Pero magugulat ka, biglang may hinuhukay, may hinarang, may sign na road under construction. Grabe, yung dating 10 minutes nagiging 30 minutes. Ang dating smooth na daan biglang naging maalikabok, maingay at mabagal. Pero alam mo, kahit nakakainis minsan ang road repair, alam natin na hindi ito ginagawa para pahirapan tayo. Ang purpose nito ay ayusin ang dadaanan. May sirang bahagi na kailangang hukayin, may mahina na kailangang patibayin. Kaya lang habang ginagawa, syempre abala. Habang ginagawa, traffic. Pero kapag natapos naman, mas safe, mas matibay at mas maayos ang daan. Kaibigan, minsan ganun din ang buhay natin. May mga season na parang traffic. Mabagal lang progress, may delay, may sakit ang loob, may conflict, may pressure sa financial, pamilya, trabaho, school, business, ministry, relationship, at maging sa sariling isip at puso. At minsan, ang tinatanong natin, Lord, bakit ganito? Pinaparusahan mo ba ako? Kaya nga, andito pa rin tayo sa ating series na Under Construction. Ang ibig sabihin ay, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang aayusin sa atin. Tama ba, kaibigan? Maaring nilinis tayo at pinatawad, pero nais ng Diyos na hubugin tayo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay upang maging Christ-like tayo. Nais niyang hubugin tayo sa ating pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa. At kapag inaayos niya tayo, ay may pagkakataon na hahayaan niya tayo na dumaan sa pressure. Kaibigan, gusto mo ba ng pressure? Ako honestly, ayoko. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, nais niya tayong hubugin at padaanin sa pressure. Kaya nga, ang title ng ating message ngayon ay Grow Under Pressure. To grow under pressure means learning to trust God's purpose while He shapes our character through trials. So that instead of being destroyed by pressure, we are developed by God through pressure. Hindi natin sinasabi na madali ang trials, ha? Hindi natin sinasabi na dapat magpanggap tayong okay kapag nasasaktan tayo. Kasi tandaan natin na ang faith ay hindi denial. Ang faith ay pagsasabing nasasaktan ako pero hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi ko man naiintindihan ng lahat pero mabuti pa rin ng Diyos. Yun ang pananampalataya. Kaya ang tanong natin today ay, how can we grow under pressure instead of giving up under pressure? Kapag may pressure, lumalabas ang laman ng puso. Tama ba? Lumalabas ang fear, pride, anger, bitterness at control. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo hinahayaang manatili sa bagay na sisira sa atin. Tinatawag niya tayo pabalik sa Kanya. Kaya nga, tapusin mo ito kaibigan. Bakit? Kasi kung ikaw ay na kay Kristo na, hindi ka abandoned project. You are under construction in the hands of a faithful God. At tuturuan niya tayo ngayon kung paano tayo lalago at magbubunga kahit may pressure. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip na Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon, at gusto mo maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo, na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin,
mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba tayo lalago sa gitna ng mga pressure? Gaya ng pressure ng problemang pinansyal, pressure sa opisina ng boss na gustong gumawa ng mali, maling influence ng mga kaibigan, pressure na bumalik sa dating bisyo, pressure sa pamilya, conflict, pressure ng unanswered prayer, pressure ng karamdaman, pressure ng rejection sa'yo, pressure ng delay, at pressure na sumuko na lang dahil pagod ka na. So, paano gagawin natin? Una, see trials as training, not punishment. Pangalawa, ask God for wisdom in the process. Pangatlo, persevere until maturity grows. So, una, pag-usapan natin, see trials as training, not punishment. Basahin natin ang James 1:2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi ni James, mga kapatid, ibig sabihin, hindi ito parang utos na malamig lang, yung walang malasakit. Hindi. Ang pinapatungkulan niya dito ay mismong mga kapatid niya sa pananampalataya, mga alagad ng Panginoong Yesus. Kaya mo, gaya ko. Para bang sinasabi niya, mga mahal kong kapamilya, makinig kayo. Alam ko may pinagdadaanan kayo pero may gusto kong makita ninyo sa gitna ng mga trials. Now, intindihin natin ito na hindi niya minamaliit ang pain o kasakitan na pinagdadaanan nila. Hindi niya sinasabing madali ang pagsubok, pero tinutulungan niya silang tignan ang pressure mula sa perspective ng Diyos. Ibig sabihin, may dalawang paraan para tignan ng pressure. Una, pwede mong tignan ng pressure mo mula sa perspective ng pain o sama ng loob o kasakitan na pinagdadaanan mo. Kapag pain ang lens mo, ang tanong mo lagi, bakit ako nahihirapan? Bakit ang tagal? Bakit parang hindi ako pinapansin ng Diyos? Bakit sila okay? Ako hindi. At kapag pain lang ang lens natin, madali tayong mapunta sa sama ng loob, self-pity, comparison, o pagrereklamo, o pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Pero yung pangalawang paraan ng pagtingin sa pressure ay titignan mo siya sa perspective ng Diyos, sa lens ng Diyos, kung paano niya tinitignan yung sitwasyon. Ibig sabihin, habang totoo na nasasaktan ka, ay titignan mo rin naman na may Diyos na sovereign, may Diyos na mabuti, may Diyos na mapagmahal at puno ng mabuting plano at purpose para sa iyo. Kaya ang tanong mo, nagbabago din. Hindi na, Lord, bakit masakit? Kundi, Lord, ano ang tinuturo mo? Hindi na, Lord, kailan mo ito aalisin? Kundi, Lord, paano mo ako hinuhubog habang nandito ako? Hindi na, Lord, bakit mo pinayagan ito sa buhay ko? Kundi, Lord, paano ako magiging mas katulad ni Kristo sa sitwasyon na ito? Halimbawa, kapag may financial pressure, ang perspective ng pain, alam mo, sasabihin niya, wala na, kawawa naman ako. Kailangan ko na mandaya, kailangan ko mag-shortcut, kailangan ko mag-panic. Pero ang perspective ng Diyos, magtatanong yan, Lord, tinuturuan mo ba ako magtiwala sa provision mo? Tinatawag mo ba ako maging mas wise sa paggastos? May dishonesty ba na kailangan kong pagsisihan? May contentment ba na gusto mong palaguin sa akin? Kapag may family conflict, ang perspective ng pain, sasabihin niya, sasagot ako, mananakit ako ng salita. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako hihingi ng tawad. Pero ang perspective ng Diyos, magtatanong yan, Lord, anong gusto mong hubugin sa akin? Humility ba? Patience ba? Forgiveness ba? Self-control ba? May pride ba na kailangan mamatay sa akin? Kapag may unanswered prayer, ang perspective ng pain, sasabihin niya, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi niya ako naririnig. Wala nang pag-asa. Pero ang perspective ng Diyos, sasabihin, hindi ko man nakikita ang sagot ngayon, kilala ko ang Diyos na mabuti. Lord, turuan mo ako maghintay, palalimin mo po ang faith ko habang wala pa ang sagot. Kapag may temptation na bumalik sa dating kasalanan dahil stressed ka, lonely ka o pagod ka, ang perspective ng pain, sasabihin niyan, kailangan ko lang ng matatakasan. Deserve ko ito. Ito lang ang magpapagaan sa
akin. Pero ang perspective ng Diyos, sasabihin niya, ang kasalanan hindi tunay na pahinga. Pero ang perspective ng Diyos, sasabihin niya, ang kasalanan hindi yan tunay na pahinga. Sisirain lang ako niyan. Lord, mahal mo ako kaya tinatawag mo ako magsisi. Bigyan mo ako ng grace na tumakbo pabalik sa iyo, hindi pabalik sa dating kadiliman. Kaya kapatid, sinabi ni James na magalak kayo sa gitna ng iba't ibang pagsubok. Hindi niya sinasabing, wag mong maramdaman ang sakit. Ang sinasabi niya, wag mong hayaang pain lang ang mag-interpret ng buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng meaning sa pressure mo. Because from our pain's perspective, pressure feels like punishment. But from God's perspective, pressure can become training. At ito yung tanong natin ngayon. Sa pressure na kinakaharap mo, ano ang mas pinakikinggan mo ngayon? Ang takot mo o ang Diyos? Ang sakit mo o ang salita ng Diyos? Ang galit mo o ang character ng Diyos? Then sabi niya, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pansin natin, ang salitang kapag. Hindi sinabi ni James na kung sakaling dumating ang trials. Hindi. Ang sabi niya, kapag. Ibig sabihin, expected ang trial sa Christian life. Hindi ito aksidente o minalas lang talaga. Kundi mangyayari talaga ang trials. Tapos, tignan mo, sabi niya, iba't ibang uri ng pagsubok. Ibig sabihin, maraming uri ng pressure. May financial pressure, may family pressure, may pressure sa trabaho, sa health, sa temptation, sa relationship, may pressure na galing sa umuusig sa'yo, may pressure na galing sa consequence ng maling desisyon. Kaya nga ang tanong ay, paano ka tutugon sa Diyos habang nasa pressure ka? Kuya Mike, ibig ba sabihin ito, dapat masaya ako kapag may problema? Hindi. Hindi sinabi ni James na mag-enjoy kayo habang nasasaktan kayo. Hindi niya sinasabi na magpanggap tayong masaya kapag broken tayo. Hindi. Ang ibig niya sabihin ng magalak kayo dito ay magkaroon ka ng faith perspective. Hindi ka nagagalak dahil masakit. Nagagalak ka dahil alam mong may ginagawa ang Diyos kahit masakit. At alam mo na pagtapos ng trial na ito ay mas lalalim ang faith mo at magtitiwala ka sa Diyos. Kasi mararanasan mo ang kanyang katapatan sa pinagdadaanan mo. Kaya sinabi niya sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaibigan, alam mo, ang joy ng isang alagad ng Panginoong Hesus ay nakabase sa alam niya patungkol sa ginagawa ng Diyos. At hindi lang sa nararamdaman niya patungkol sa sitwasyon. Sabi ni James, dapat ninyong malaman. Ibig sabihin, may truth na kailangan mong panghawakan. Ano yun? Ayon sa talata, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay ginagamit ng Diyos para magbunga ng katatagan. Ito yung purpose. Parang paggawa ng kalsada na habang ginagawa magulo, madumi, traffic, pero ang purpose ay ayusin at patibayin ang daan. Kaya tanungin natin ito, Lord, ano ang tinitrain mo sa akin ngayon? Kasi sa kamay ng Diyos, ang pressure ay hindi lang pain. Pwede itong maging training ground ng perseverance. Then sabi sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pansinin mo kaibigan, may proseso sa pagiging ganap ng isang alagad ng Panginoon. Hindi instant yan. Hindi one day maturity. Hindi porket nakarinig ka ng message ngayon ay mature ka na agad. No, ang maturity ay hinuhubog habang nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Kaya sabi ni James, magpakatatag hanggang wakas. Ibig sabihin, huwag mo putulin o i-shortcut yung proseso ng Diyos. Makipag-cooperate ka na magpakatatag, magtiwala at sumunod. Huwag ka titigil at huwag ka susuko. Huwag mong takasan ang training. Huwag mong sayangin ang trial sa sama ng loob, pagrereklamo sa Diyos, o kaya nagsiself-pity ka, o kaya nagsiself-distract ka na, binalikan mo na ang dati mong gawi. No. Kaibigan, hayaan mong tapusin ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. At ano yung goal? Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Wow! Na-realize ko na hindi lang gusto ng Diyos na makalabas ka sa trial, kundi gusto niyan lumago ka sa trial na pinagdadaanan mo ngayon pa lang. Lumago ka na. Napaglabas mo, ikaw ay matatag na. Hindi lang gusto ng Diyos na matapos ang pressure na pinagdadaanan mo, kundi gusto niya may mabuong mabuti sa character mo habang nasa pressure ka pa.
Gusto niya mas maging buo ang faith mo, mas malalim ang pagtitiwala mo, mas matatag ang obedience mo, mas humble ang puso mo, mas malapit ka sa Panginoong Yesus pagtapos ng trial na yan. May isang kwento tungkol kay Andrew Murray. Si Andrew Murray ay isang pastor, missionary leader, at Christian author mula sa South Africa. Kilala siya sa kanyang mga devotional writings tungkol sa prayer, humility, surrender, at deeper life with God. Ilan sa mga kilala niyang aklat ay With Christ in the School of Prayer, Humility, at Abide in Christ. Marami siyang isinulat na tumutulong sa mga believers na lumalim sa kanilang intimate walk with God. Pero gaya ng lahat ng lingkod ng Diyos, hindi rin siya exempted sa trials. May panahon na si Andrew Murray mismo ay dumadaan sa isang personal na pagsubok. Isang umaga habang kumakain siya ng breakfast, may sinabi sa kanya yung isang babae na meron daw isang babae na gustong humingi ng advice sa kanya kasi may pinagdadaanan itong malaking trial. So, ang ginawa ni Andrew ay may kinuha siya na papel na matagal na niyang isinulat. Ito ay advice niya para sa kanyang sarili na dumadaan sa personal din na trial. Sabi niya, bigay mo itong sinulat ko sa aking sarili. Bigay mo to sa kanya. At maaari itong makatulong. Alam mo, ang nakasulat doon, sabi niya, in time of trouble, say, first, He brought me here. It is by His will, I am in this straight place. In that, I will rest. Next, He will keep me here in His love and give me grace in this trial to behave as His child. Then say, He will make the trial a blessing, teaching me lessons He intends me to learn and working in me the grace He means to bestow. And last, say, in this good time, He can bring me out again. How and when? He knows. Therefore, I say, I am here by God's appointment, in His keeping, under His training, for His time. Wow! Grabe! Ang ganda, di ba? I am here under His training. Hindi niya sinabing hindi masakit. Hindi niya sinabing naiintindihan niya lahat. No. Pero sinabi niya, kung nandito ako sa trial na ito, hindi ako nasa labas ng kamay ng Diyos. Hawak pa rin niya ako. Nasa gitna pa rin ako ng pagmamahal niya. Nasa training pa rin niya ako. At sa tamang panahon, kaya niya akong ilabas dito. Kaibigan, ito yung gusto ni James, na makita natin ang trial ay hindi lang pressure sa kamay ng Diyos. Ito ay training. Pero may warning tayo dito. Hindi lahat ng taong dumadaan sa trial ay automatic nagiging mature. May iba habang tumatagal yung trial, tumitigas yung puso. Nagiging bitter, nagiging reklamador, nagiging controlling, nagiging angry sa Diyos. Nagiging harsh sa family, nagiging careless sa kasalanan. Kaya tama yung sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, trials teach us what we are. They dig up the soil and let us see what we are made of. They just turn up some of the ill weeds on to the surface. Ibig sabihin, minsan ang pressure hindi lang nagpapalakas, naglalabas din ito ng laman ng puso. Kapag nasa traffic ka sa Antipolo, dahil road repair, doon lumalabas kung pasensyoso ka o hindi. Kapag delayed ang plano mo, doon lumalabas kung nagtitiwala ka ba o controlling ka. Kapag may conflict sa bahay, doon lumalabas kung humble ka o prideful. Kapag may financial pressure, doon lumalabas kung ang security mo ba ay nasa Diyos o nasa pera. At kapag may lumalabas na kasalanan, wag nating takpan. Wag nating i-justify. Wag nating sabihin, ganito lang talaga ako kapag pressured. Hindi. Kung ang pressure naglabas ng galit, bitterness, pride, lust, unbelief, or dishonesty, then the loving response of God is to call us to repent. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong sirain ng kasalanan. Ang repentance ay hindi rejection ng Diyos. Ang repentance ay road repair ng puso. Hinuhukay ng Diyos ang dapat alisin para mas maging maayos ang lakad natin kasama siya. May isang 10-year-old na batang lalaki na gusto mag-aral ng judo. Ang problema, naaksidente siya sa sasakyan at naputol ang kanyang kaliwang kamay. So, nag-training pa rin siya. Nagpatuloy pa rin siya kahit nga yung kanyang kaliwang kamay ay wala na. Pero, nagtataka siya kasi after 3 months, isang move pa lang ang tinuturo ng coach niya. 3 months na,
Kaya tinanong niya, Sensei, di ba dapat marami akong alam na moves o techniques? Sumagot yung coach, ito lang ang move na alam mo, pero ito lang din ang move na kakailanganin mo. Hindi niya maintindihan. Pero nagpatuloy siya. Ngayon, ito na. Dumating yung tournament. Nanalo siya sa unang match. Then, nanalo din siya sa pangalawa. And then, pangatlo, nanalo pa rin siya. Sa finals, mas malaki yung kalaban niya. Mas malakas. Mas experience. Parang talo na siya. Pero nagkamali yung kalaban na overconfident. Kaya ginamit ng bata yung one move na alam niya. At siya ang naging champion. Pag-uwi, tinanong niya yung coach, paano ako nanalo? Isa lang naman ang alam kong move. Sabi ng coach, nanalo ka dahil sa dalawang dahilan. Una, na-master mo ang isang pinakamahirap na move sa buong judo. Pangalawa, ang tanging kilalang depensa lang laban sa move na iyon ay kailangang hawakan ng kalaban ang kaliwa mong braso. Ang kaso, paano hawakan ng kaliwa niyang braso? Putol nga. Ang ibig sabihin, aakala niyang weakness naging strength. Pero nangyari yon dahil nag-training siya. Hindi siya nag-give up. Hindi niya sinabi, wala akong braso at kamay. Wala na akong future. Huwag na lang. No. Sa ilalim ng tamang training, ang weakness niya ay naging place of strength. Kaibigan, ano yung inaakala mong weakness mo ngayon? Ano ang pressure na nagpapahina sa iyo ngayon? Ituloy mo lang ang paglapit sa Diyos, pagkilala sa Kanya, pagtitiwala, pagsunod, at makipag-cooperate ka sa Kanya. Yan ang training mo at darating ang araw, yung kahinaan mo ang gagamitin niya sa mas malalaking bagay. Kaya niyang gamitin ang area na akala natin wala ng pag-asa. Yung pain mo, kaya niyang gawing compassion. Yung failure mo, kaya niyang gawing humility. Yung waiting season mo, kaya niyang gawing patience. Yung financial pressure mo, kaya niyang gawing dependence sa Kanya. Yung relational wound mo, kaya niyang gawing mercy. Mas ma-appreciate mo yung grace ng Diyos. Pero kailangan mong manatili sa training ng Diyos. Kaya nga, see trials as a training, not punishment. So, paano ba tayo lalago sa gitna ng mga pressure? Una, see trials as training, not punishment. Pangalawa, ask God for wisdom in the process. Kanina, pinag-usapan natin na kailangan nating makita ang trials as training, not punishment. Kaya lang, may kasunod agad yon. Kasi kahit alam mong may purpose ang Diyos sa trial, darating pa rin ang moment na sasabihin mo, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Tama ba? Kaya nga, ask God for wisdom in the process. Basahin natin yung James 1:5-8. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Pansin natin, sinabi ni James, hindi niya sinabi kapag may trial, automatic alam mo na yung gagawin. Hindi. Pagkatapos niya sabihin na ang pagsubok ay nagbubunga ng kalakasan at perseverance, alam mo, sinabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Ibig sabihin, normal na sa gitna ng trial, maramdaman mong kulang ka. Ako, may mga pagkakataon na hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Mas maraming pagkakataon, hindi ko alam. Kaya sasabihin ko kay Lord, Lord, di ko alam kung anong gagawin ko. Bigyan mo ako ng wisdom. May pagkakataon na dahil sa pressure, nagkukulang ang clarity. Kulang sa direction. Kulang sa patience. Kulang sa discernment. Kulang sa tamang response. At hindi ito nakakahiya, kaibigan. Hindi sinabi ni James, kung kulang ka sa karunungan, nakakahiya ka. Hindi niya sinabi, kung hindi mo alam ang gagawin mo, mahinang nilalang ka. No. Ang sabi niya, humingi ka sa Diyos. Kaya nga, to ask God for wisdom in the process means that when we are under pressure, we do not only ask God to remove the trial. We ask God to teach us how to respond faithfully inside the trial. Kasi minsan ang prayer natin ganito, Lord, alisin mo na ito. Lord, ayusin mo na sila. Lord, baguhin mo na ang sitwasyon. Tanggalin mo na yan sa buhay ko. Pabigat yan eh. At hindi masama humingi ng rescue, kaibigan. Pero may mas malalim na prayer sa James chapter 1. Lord,
bigyan mo ako ng wisdom habang nandito pa ako. Turuan mo ako magtiwala sa'yo. Turuan mo ako magsalita ng tama. Turuan mo ako maghintay. Turuan mo ako magsisi. Turuan mo ako sumunod kahit pressured ako. Kuya Mike, kapag humingi ba ako ng wisdom, ibig sabihin, bibigyan ako ni Lord ng exact answer agad. Hindi palagi. Minsan, nagbibigay ang Diyos ng clear direction. Minsan, nagbibigay siya ng peace. Minsan, ginagamit niya yung talata na binasa mo. Minsan, gumagamit siya ng godly counsel. Mga kapatiran, lalo na yung mga kasama mo sa mission group. Minsan, pinapakita niya ang next step, hindi ang buong future. Pero ang promise ng verse ay malinaw, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Grabe, no? Hindi ka niya pinapahiya kasi nanghihingi ka. Isipin mo ito. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, tapos hindi mo alam ang gagawin, anong gagawin mo? Tatawag ka sa taong marunong. Tatawag ka sa tatay mo, kuya mo, kaibigan mo, mekaniko, or kung sino man ang may alam. Hindi ka mahihiyang sabihin, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Ano ba dapat kong gawin? Bakit? Kasi kapag hindi mo alam ang gagawin, delikado ang magpanggap na marunong ka. Tama ba? Kasi baka masira mo lalo. Baka lumala yung problema. Baka mapahama ka pa. Kaibigan, ganun din sa buhay. Kapag nasiraan ka ng loob, kapag nasiraan ka ng plano, kapag nasiraan ka ng relationship, kapag nasiraan ka ng direksyon, huwag ka magpanggap na kaya mo lahat. Tumawag ka sa Ama mo sa langit. Lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo, Lord, hindi ko alam, pero ikaw po ang nakakaalam. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Ang tunay na wisdom nagsisimula kapag kaya mong sabihin, Lord, kulang po ako. Lord, hindi ko alam. Lord, kailangan kita. Pero kung puno ka ng pride, hindi mo gagawin yan. Hindi ka magkakaroon ng wisdom. At ang ganda ng character ng Diyos dito. Sabi, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hindi siya katulad ng ibang tao na kapag humingi ka ng tulong, sasabihin, ayan, kasi hindi ka nakinig. Ikaw kasi, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, ang tigas-tigas ng ulo mo. Ngayon, ka lang lalapit sa akin kung kailan huli na. Minsan ganyan tayo sa tao, nanunumbat. Kaya takot tayong humingi ng tulong. Pero ang Diyos, kapag lumapit ang anak niya para humingi ng wisdom, hindi niya pinapahiya, hindi niya minamaliit, hindi niya tinataboy. He gives generously, nagbibigay ng sagana. Kaya lang may warning din si James. Sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Kuya Mike, ibig ba sabihin, bawal na ako magkaroon ng mga katanungan o struggle? Hindi, kaibigan. Maraming faithful servants ng Diyos sa Bible ang umiyak, nagtanong, natakot din at nanghina. Kaya ang tinutukoy ni James ay hindi honest struggle. Ang tinutukoy niya ay yung divided heart. Yung humingi ka ng wisdom sa Diyos, Lord, give me wisdom, 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 pero pag binigay ni Lord ng direction sa'yo, ayaw mo naman sumunod kapag hindi yun ang gusto mo. Divided heart. Yung sinasabi mo, Lord, guide me, guide me, guide me, pero decided ka na pala sa plano mo. Nangingi ka sa Diyos, pero decided ka na. Yung sinasabi mo, Lord, ano will mo? Pero ang gusto mo lang ay i-bless niya yung sarili mong plano at hindi pwede ang ibang kalooban ng Diyos na mangyari. Kaya sabi niya, ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin. Kahit saan, ganyan ng taong walang pagtitiwala sa Diyos, kaibigan. Kahit saan dinadala ng alon. Halimbawa, kapag may nagsabing, gawin mo ito, okay lang yan. Susunod ka, kahit hindi naman ito kalooban ng Diyos. Kapag may ibang tao na naman na nagsabing, hindi, mali yan, gawin mo ito. Dilipat ka naman sa kanya. Kahit alam mo, nagkukos ka na ng division. Kapag malakas ang emotion mo, susunod ka sa emotion mo. Kapag takot ang naramdaman mo, susunod ka sa takot mo. Kapag galit ang nararamdaman mo, susunod ka sa galit mo. Wala kang anchor. Wala kang pinaninindigan. Mga kapatid, sa pressure, kailangan natin ng anchor para hindi tayo matangay ng agos. At ang anchor natin na hindi feelings, hindi pera, hindi approval ng tao, hindi sariling galing. Ang anchor natin ay ang Diyos na wise, generous, loving, purposeful, and faithful. Si Haring Solomon, hindi siya nagkunwaring kaya niya lahat. Inamin niya yung kanyang limitation. Kinilala niya na kailangan niya ng anchor. Kailangan niya ang Diyos. Kaya humingi siya ng wisdom. At doon nagsimula ang kanyang wisdom. Kaya kailangan mo at ako ang humingi ng wisdom sa Diyos araw-araw. Bakit? Kasi maraming tao ngayon, maraming marriage nasisira hindi dahil walang pagmamahal nung nagsisimula pa lang sila, kundi dahil ayaw humingi ng wisdom sa Diyos. Maraming relasyon ng magulang sa anak lumalalim ang sugat kasi pride ang pinapairal, hindi wisdom.
Maraming business decisions pumapalpak kasi panic ang nagdidesisyon, hindi na nagkukonsulta sa Diyos, hindi na nananalangin. Maraming conflict lumalala kasi ang unang lumalabas ay masasakit na salita, hindi na panalangin, hindi na paghingi ng wisdom. Maraming tao nagiging double-minded kasi gusto ang blessing ng Diyos pero ayaw ng pagpapasakop sa authority ng Diyos. Kaya kung nasa pressure ka ngayon, kaibigan, tanungin mo yung sarili mo, ang decision ko ba galing sa wisdom o galing sa fear? Ang salita ko ba galing sa wisdom o galing sa galit? Ang pagkilos ko ba galing sa faith o galing sa panic? Nakakalungkot. Minsan kapag pressure tayo, hindi tayo naghahanap ng wisdom. Alam mo, ginagawa natin, naghahanap tayo ng kakampi sa maling decision natin. Naghahanap tayo ng taong mag-a-agree sa sama ng loob natin. Naghahanap tayo ng mag-validate ng galit natin. Naghahanap tayo ng magbibigay ng excuse sa kasalanan natin. Pero kung wisdom ang hinihingi mo, handa ka dapat marinig kahit ang correction ng Diyos. Hihingiin mo yan sa Diyos. Kasi ang wisdom ng Diyos, minsan sasabihin niya, anak, humingi ka ng tawad. Puntahan mo yung tao na yan. Minsan sasabihin niya, anak, maghintay ka muna. Minsan sasabihin niya, anak, bitawan mo yan. Hindi yan nakakalugod sa akin. Anak, ayusin mo yung ginagawa mong mali. Anak, huwag ka gumante. Minsan sasabihin sa'yo ng wisdom, anak, magsalita ka ng truth, pero kailangan may pagmamahal. Minsan sasabihin, anak, hindi yan ang daan na para sa'yo. At kapag narinig natin yon, doon lalabas, alam mo, kung gusto ba talaga natin ng wisdom o gusto lang natin ng permission para gawin yung gusto natin. Gusto ba talaga natin na si Lord ang mag-guide o gusto lang natin si Lord ang mag-approve ng gusto natin? Maring tinatanong mo, paano ba tayo binibigyan ng Diyos ng wisdom? Kaibigan, hindi lang sa pamamagitan ng human intelligence. Yes, binibigyan tayo ng talino. Hindi lang sa talino. Hindi lang din sa experience. Hindi lang sa dami ng nabasang libro. No. God gives wisdom as He reveals Himself to us through the Holy Spirit. And the Holy Spirit enlightens the Word of God in our hearts. May isang kwento tungkol sa isang Bible study sa church. Habang naghihintay silang magsimula, may isang lalaki na nakipag-usap sa leader. Sabi niya, naka-attend daw siya ng church breakfast kung saan may isang kilalang Bible scholar na nagsalita. Ang scholar na ito ay matagal nang nag-aaral ng Bible. Nagsulat ng commentaries at maraming taon nang nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero habang nagsasalita ang scholar, sabi niya na kamakailan lang ay naintindihan niya na mas malalim ang isang verse na matagal na palang bumabagabag sa kanya. Nang marinig yun ng lalaki, na-discourage siya. Sabi niya sa Bible study leader niya, kung ang scholar na maraming taon nang nag-aaral ng Bible ay ngayon lang nakaintindi ng isang verse, paano pa kaya ako? Ordinary church member lang ako. Paano ko maiintindihan ng truth ng Diyos? Pero maganda yung sagot ng leader. Sabi niya, sa halip na ma-discourage ako sa sinabi ng scholar, na-encourage pa ako. Ipinakita lang nito na ang pagkaunawa sa truth ng Diyos ay hindi nakadepende sa taas ng edukasyon mo o talino mo o sa dami ng degree mo o kung gaano ka na katagal na Kristiyano o sa dami ng theological books na nabasa mo. No, kundi ang truth ng Diyos ay ipinapahayag sa atin ng Holy Spirit. Kaibigan, hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yung pag-aaral, mahalaga yung faithful study of Scripture, mahalaga ang tamang understanding, mahalaga ang pagtuturo, pero wag nating isipin na ang wisdom ng Diyos ay para lang sa scholars, para lang yan sa pastor, leaders o matatalino. Ang wisdom ng Diyos ay para sa anak ng Diyos na humble, na lumalapit sa Kanya, tinaamin na, Lord, wala po akong alam, pero bigyan niyo po ako ng wisdom. Sila, yung nakakaintindi. Kaya kapag ikaw ay nasa pressure at sinasabi mo, Lord, hindi ko alam ang gagawin, nasa tamang lugar ka, kaibigan. Kasi ang tunay na wisdom nagsisimula kapag sinasabi mo, Lord, hindi ko alam, pero ikaw ay nakakaalam. Turuan mo po ako, buksan mo yung mata ko sa salita mo, gabayan mo po ako sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya huwag kang magdesisyon mula sa panic, huwag kang magdesisyon mula sa galit, huwag kang magdesisyon mula sa takot, huwag kang magdesisyon mula sa pride. Humingi ka ng wisdom sa Diyos. Bago ka sumagot,
sa conflict, buksan mo yung Bible mo, basahin mo siya araw-araw. Ask God for wisdom. Bago ka magdesisyon sa pera, ask God for wisdom. Bago ka pumasok sa relationship, ask God for wisdom. Bago ka mag-resign sa trabaho, ask God for wisdom. Mag-invest, ask God for wisdom. Bago ka magbitaw ng salita, gumawa ng shortcut, o bumalik sa dating kasalanan, ask God for wisdom. At kapag humihingi ka, buksan mo ang Bible mo at basahin, makinig ka sa Holy Spirit, magpasakop ka sa truth, humingi ka rin ng godly counsel, at kapag malinaw na ang salita ng Diyos, sumunod ka. Dahil ang goal ng wisdom ay hindi lang malaman natin yung tamang sagot. Ang goal ng wisdom ay matutunan nating mamuhay sa paraang nagpapakita na nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaibigan, ask God for wisdom in the process. So, paano ba tayo lalago sa gitna ng mga pressure? Una, see trials as training, not punishment. Pangalawa, ask God for wisdom in the process. Pangatlo, persevere until maturity grows. Kanina, nakita natin na kung gusto natin mag-grow under pressure, una, kailangan natin makita ang trials na ito ay training, hindi ito punishment. Pangalawa, kailangan nating humingi ng wisdom sa Diyos habang nandun tayo sa proseso ng pressure. Pero ngayon, may isang bagay na hindi pwedeng mawala. Kailangan nating magpatuloy hanggang ma-accomplish ng Diyos ang purpose niya para sa atin. Ano yung purpose ng Diyos para sa atin? To persevere until maturity grows. Sabi sa James 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niya malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang sabi sa talata ay pinagpala o blessed. Hindi sinabi ni James na blessed kayo kasi hindi kayo nakakaranas ng pagsubok. Buti pa kayo. Sana all. No. Hindi niya sinabi pinagpala ang taong hindi nasasaktan. Hindi niya sinabi pinagpala ang taong mabilis nakalabas sa trial. No. Ang sabi niya, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kahit nandun ka pa sa trial na yon, nananatili kang tapat. Ibig sabihin, may blessing na nakakabit hindi lang sa pag-alis mo sa trial, kundi may blessing na habang nandun ka pa sa trial. May blessing sa pananatiling palalimin ng intimacy niya sa Diyos kahit pa nga may pressure. To persevere until maturity grows means to remain faithful to God under pressure while continuing to deepen our roots in His love, His word, and daily obedience. Trusting that He is forming Christ-like maturity in us. Hindi ito passive waiting. Hindi ito basta tiisin mo lang. Sige na, okay na yan. Wala nang choice eh. No, ang biblical perseverance ay active faithfulness. Patuloy kang lumalapit sa Diyos kahit may pressure. Patuloy kang nagme-meditate sa salita niya kahit may pressure. Patuloy kang nagsisisi. Patuloy kang sumusunod. Patuloy kang nagmamahal sa Diyos. Patuloy kang nag-a-apply ng katotohanan araw-araw kahit hindi pa nga tapos yung trial mo. Kuya Mike, iba sabihin, kung mag-persevere ako, maliligtas ako, tatanggap ako ng gantimpala ng buhay. Hindi. Malinaw yung gospel. Hindi tayo naliligtas dahil matibay tayo. Naliligtas tayo dahil si Kristo ang matibay na tagapagligtas. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil perfect ang endurance natin. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil perfect ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Kaya lang, tandaan natin na ang tunay na pananampalataya na kay Kristo ay hindi patay, kundi ito ay may buhay na galing sa Diyos. Kaya nga magbubunga ng perseverance. Kasi kung patay yung pananampalataya na yan, walang magiging transformation. Kaibigan, tanda mo ito. Perseverance is not the payment for salvation. It is the fruit of a faith that has been saved by grace. May isang nagsabi, endurance does not earn eternal life. However, endurance is the proof of true faith and love. Ibig sabihin, hindi ka nagpe-persevere para bilhin ang buhay na walang hanggan. Nagpe-persevere ka dahil may buhay na si Kristo sa'yo. Kaya ang tanong, paano natin malalaman kung ang isang tao ay natututo mag-persevere? Hindi siya perfect, pero nananatili siya kay Kristo. Kapag nasasaktan, hindi siya tumatakbo palayo sa Diyos.
Kapag confused, hindi niya binibitawan yung salita ng Diyos. Kapag may unanswered prayer, hindi niya sinasabing wala ng Diyos. Kapag may kasalanang lumalabas, nagsisisi siya. Imbis na magtago, imbis na tumakbo. Kapag matagal na yung process, hinahayaan niyang palalimin ng Diyos yung ugat niya. Hindi siya nagmamadali, hindi siya gumagawa ng shortcut. May isang puno sa North Sugarloaf Mountain sa New Hampshire. Natumba ito at nang matumba, nakita yung ilalim niya. Buhay pa sana ang puno, mukhang okay sa ibabaw. May katawan, may sanga, may dahon, pero nang dumating yung malakas na hangin, bumagsak siya. Bakit? Kasi mababaw ang ugat. Sinasabi sa kwento na sa lugar na yon kasi mabato ang lupa. May matigas na bato sa ilalim. Kaya ang ugat ng puno, imbis na lumalim, kumalat lang sa ibabaw. Habang walang bagyo, mukha siyang okay. Mukha siyang matibay, mukha siyang buhay na buhay, mukha siyang matatag. Pero nang dumating yung malakas na hangin, doon lumabas yung problema. Hindi pala sapat yung lalim ng ugat. Kaibigan, hindi ba ganun din sa atin? May mga tao na mukhang okay habang walang pressure. Nakaka-attend, nakaka-smile, nakakapag-post ng verse, nakakapag-serve. Pero kapag dumating yung hangin ng trial, doon lumalabas kung gaano kalalim yung ugat. Kaya yung perseverance ay hindi lang nagsisimula kapag may problema na. Kundi yung perseverance is built daily. Araw-araw na pagpili na lumapit sa Diyos. Araw-araw na pag-meditate sa salita ng Diyos. Araw-araw na pag-apply ng truth kahit hindi convenient sa atin. Araw-araw na pagsasabi, Lord, gusto kitang makilala. Gusto ko lumalim sa pagmamahal mo. Gusto ko lumago ang pagmamahal ko sa iyo. Bakit tayo magpe-persevere sa mga ganitong bagay? Kasi shallow roots are easier. Mas madali ang convenient life, di ba? Mas madali ang, Lord, kapag may time na lang. Mas madali ang, Lord, kapag may problema na lang ako lalapit. Mas madali ang, Lord, alam ko naman na mahal mo ako saka na lang. Kaya ng kaibigan, hindi ito makakabuti sa iyo. At dahil ganito yung perspective natin, hindi natin sinasariwa yung gospel. Hindi natin sinusurrender ang puso natin araw-araw. Kaibigan, kapag mababaw ang roots, delikado tayo sa storm. Kapag hindi malalim ang knowledge natin sa pagmamahal ng Diyos, madaling maniwala sa kasinungalingan na pinabayaan ka na ng Diyos. Kapag hindi lumalago yung pagmamahal natin sa Diyos, madaling bumalik sa kasalanan kapag pressured. Kapag hindi tayo intimate sa Panginoon sa ordinary days, mahirap kumapit sa Kanya sa araw na may problema. Kaya ang tanong, habang wala pa ang malakas na hangin, nagpapalalim ka ba ng ugat? Habang manageable pa ang sitwasyon mo, pinapalalim mo ba ang relationship mo kay Lord? Habang may opportunity ka pa, binubuksan mo ba ang Bible mo, hindi lang para may matapos kang reading plan, kundi para makilala mo ang puso ng Diyos. Kaibigan, persevere until maturity grows. At dito papasok ang buhay ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12. May tinatawag si Paul na tinik sa laman. Hindi natin alam na kung ano yung eksaktong meaning nung tinik niya sa laman. Pero malinaw na mabigat yon para sa kanya. Hindi maliit na inconvenience. Hindi simpleng abala. No, it was painful enough that Paul pleaded with the Lord 3 times. Sabi niya, alisin mo na po ito, Lord. Alisin mo na po ito, Lord. Alisin mo na po ito, Lord. Pero tingnan mo yung sagot ng Diyos sa kanyang kahilingan. Natanggalin yung tinik sa laman. 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki yung aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Mga kapatid, pansinin natin, nanalangin si Pablo, nagtanong siya, humingi ng kaligtasan doon sa tinik na yon. Kaya nga, hindi mali ang humingi ng deliverance. Hindi mali ang sabihin, Lord, alisin mo ito. Hindi mali ang umiyak. Hindi mali ang mapagod. Hindi mali ang maging honest sa Diyos. Pero ang sagot ng Diyos kay Pablo ay hindi pagtanggal, kundi ang sagot ng Diyos ay kagandahang loob o grace. Sabi niya, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Minsan, hindi inaalis agad ng Diyos ang thorn o tinik, pero binibigay niya yung grace. At dito natin makikita yung maturity. Ang immature faith, nagsasabing, Lord, kung mahal mo ako, alisin mo agad ito. Pero ang growing faith, natututong magsabi, Lord, gusto kong alisin mo ito. Pero kung hindi mo pa ito inaalis, turuan mo po ako maranasan ang grace mo habang nandito po ako. Mga kapatid, baka may thorn ka rin ngayon.
May prayer ka na paulit-ulit mong hinihingi. Lord, ayusin mo yung marriage ko. Lord, pagalingin mo yung katawan ko. Lord, baguhin mo yung anak ko. Lord, alisin mo yung anxiety ko. Lord, bigyan mo ako ng breakthrough. Lord, tapusin mo na itong season na ito. At maybe hanggang ngayon, hindi pa rin naaalis. Hindi ko sasabihin sa'yo na madali. Hindi ko sasabihin na huwag kang umiyak. Hindi ko sasabihin na dapat hindi ka na nahihirapan. No. Pero sasabihin ko yung sinabi ng Panginoong Yesus kay Pablo. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sapat na para sa iyo. Hindi laging sapat para maintindihan mo ang lahat, pero sapat para hindi ka bumitaw. Sapat ang grace ng Diyos para magpatuloy ka. Sapat ang grace para hindi ka bumalik sa kasalanan. Sapat ang grace para magpatawad ka. Sapat ang grace para maghintay ka. Sapat ang grace para maglingkod. Sapat ang grace para magmahal. Sapat ang grace para manatili ka. At kung ngayon nasa storm ka na, hindi pa huli ang lahat, lumapit ka sa Panginoong Yesus. Siya ang tunay na puno. Siya ang source ng buhay. Siya ang Savior na hindi lang nagtuturo ng perseverance. Siya mismo ang nag-persevere hanggang krus para iligtas tayo. Siya ang nagtiis ng suffering na hindi natin kayang tiisin. Siya ang namatay para sa kasalanan natin at nabuhay muli para bigyan tayo ng bagong buhay. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, ang unang response mo ay hindi lang magpakatatag. Ang unang response mo ay lumapit sa Panginoong Yesus, magsisi ka, sumampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo yung grace niya, siya ang magbibigay sa iyo ng bagong puso. Kung ito yung nais ng iyong puso, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, kaibigan. Sa pamamagitan ng isang panalangin, sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, pag ipinanalangin mo ito ng may pananampalataya, ay ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan na. At ipinanganak ng muli. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Dahil ikaw ay bago pa lang sa pananampalataya, ay kailangan mong lumago na sa pressure. Paano? Una, see trials as training, not punishment. Kapag dumating ang pressure, wag agad nating isipin na pinabayaan tayo ng Diyos. Sa kamay ng Diyos, ang trials ay pwedeng maging training ground ng faith. Hindi niya tayo sinisira, kundi inuhubog niya tayo. Pangalawa, ask God for wisdom in the process. Kapag hindi natin alam ang gagawin, huwag tayong magdesisyon mula sa takot, galit, pride o panic. Lumapit tayo sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng wisdom na sagana. Binubuksan niya ang kanyang salita sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pangatlo, persevere until maturity grows. Huwag tayong bibitaw habang may ginagawa pa ang Diyos. Mag-ugat tayo sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig, sa prayer, sa repentance, at sa daily obedience. Ang maturity ay hindi biglang tumutubo sa araw ng bagyo. Ito ay lumalalim habang araw-araw tayong nananatili kay Kristo. God bless!